Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang ina at sa hangganan ng pag-ibig na kayang magtiis? Samahan ninyo akong muli sa isa na namang paglalakbay na kukunin ang inyong mga hininga. Sabi nila, ang kasal ay isang pangakong panghabambuhay. Ngunit paano kung ang pangakong yon ay masira sa panahong pinakakailangan mo ng karamay? Paano kung ang kamay na dapat sana'y hahawak sa'yo sa iyong kahinaan ay siya palang mag-aabot sa'yo ng papel na tuluyan ng dudurog sa iyong pagkatao? Amoy antiseptic ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital. Puting-puti ang paligid, ang pader, ang kumot, ang damit na suot ni Alpas. Ngunit ang kaputian na yon ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, para iyong isang blankong papel kung saan isusulat ang pinakamalungkot na kabanata ng kanyang buhay. Ilang oras pa lang ang nakalilipas mula nang isinilang niya si Kisap sa pamamagitan ng emergency cesarean section. Ramdam pa niya ang kirot ng tahi sa kanyang tiyan, isang paalala ng panganib na kanilang pinagdaanan. Sa kabilang dako ng silid, sa loob ng isang incubator, naroon ang kanyang munting anghel, si Kisap, maliit, marupok, at lumalaban para sa kanyang buhay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Bakyaw, ang kanyang asawa. Ngunit wala sa mukha nito ang pag-aalala o ang saya ng isang bagong ama. Malamig ang mga mata nito, mas malamig pa sa aircon ng silid. May dala itong isang brown folder at maingat na ipinatong iyon sa ibabaw ng kanyang bedside table, katabi ng hindi pa nagagalaw na sopas. Ano yan? Mahinang tanong ni Alpas. Ang boses niya'y garalgal pa. Hindi sumagot si Bakyaw. Binuksan lang nito ang folder at inilabas ang mga papeles sa loob. Isang pamilyar na alaala ang biglang sumagi sa isip ni Alpas, ang araw ng kanilang kasal. Nakatayo sila sa altar at ibinulong sa kanya ni Bakyaw, "Ikaw at ako, Alpas, hanggang sa dulo." Ang mga salitang iyon ay naging musika sa kanyang pandinig noon. Ngayon, ang alaala ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. "Bakyaw, ano to?" Ulit niya, may panginginig na sa kanyang boses. Tumingin ito sa kanya at sa wakas ay nagsalita. Ang mga salita ay tila walang kabuhay-buhay. "Annulment papers, para matapos na natin to." Annulment. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isip ni Alpas. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng monitor sa tabi niya ay tila humina. Ang kirot ng kanyang tahi ay biglang nawala, napalitan ng isang sakit na mas matindi. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Anong sinasabi mo?" Hirap niyang sabi. "Kasisilang ko lang, Bakyaw. Ang anak natin. Lumalaban pa siya doon." Itinuro niya ang incubator gamit ang nanginginig na daliri. "Alam ko," sagot ni Bakyaw, umiiwas ng tingin. "Pero matagal na tayong hindi masaya, Alpas. Huwag na nating pahirapan pa ang isa't isa." "Hindi masaya," napahagulhol si Alpas. "Minaanahal kita, Bakyaw. Ibinigay ko ang lahat. Ito ba ang kapalit?" Inabot nito ang isang ballpen. "Pirmahan mo na lang. Mas magiging madali para sa lahat." Napatingin si Alpas sa papeles. Nakita niya ang kanyang pangalan, katabi ng pangalan ni Bakyaw na pinaghihiwalay ng salitang versus. Kalaban. Iyon na ba ang tingin nito sa kanya ngayon? Isang kalaban? Napatingin siyang muli sa incubator. Ang kanyang munting si Kisap, ang anak niya, ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Isang bagong lakas ang unti-unting gumapang sa kanyang pagkatao. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang kamay ay napalitan ng determinasyon. Itinulak niya palayo ang papel at ang ballpen. "Hindi," mariin niyang sabi. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng bigat. Nagulat si Bakyaw. "Alpas, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi ko pipirmahan to.
pagputol niya, at tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ko pipirmahan to hanggat hindi ko nayayakap ang anak ko. Natigilan si Pacquiao. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Sa huli, kinuha nito ang mga papeles, isinilid pabalik sa folder, at walang paalam na tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Alpas na mag-isa. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bigat ng pag-iisa at ng kataksilan ay tila isang malaking pader na unti-unting bumabagsak sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, sinubukan niyang tumawag, ngunit walang boses na lumabas. Ang sakit sa kanyang puso at sa kanyang katawan ay nagsanib. Ang puting silid ay unti-unting nagdilim hanggang sa lamunin na siya ng kadiliman. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang bumati kay Alpas ay ang pamilyar na amoy ng ospital at ang mahinang tunog ng mga aparato. Isang nurse ang agad na lumapit sa kanya. May pag-aalala sa muka. "Ma'am Alpas, gising na po pala kayo. Nahimatay po kayo kanina. Huwag po kayong masyadong mag-isip. Makakasama po sa inyo at sa tahi ninyo. Nahimatay." Tama. Naalala niya ang lahat. Ang folder na kulay brown, ang salitang annulment, ang malamig na pagtalikod ni Pacquiao. Muling nanikip ang kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak. Napalitan ng yelo ang apoy sa kanyang puso. "Ang anak ko," sabi niya. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. "Gusto kong makita ang anak ko. Ngayon na. Pero ma'am, kailangan niyo pa pong magpahinga." "Sinabi kong gusto kong makita ang anak ko." Pag-uulit niya. May diin sa bawat salita na nagpatigil sa nurse. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi matitinag. Ilang sandali pa, maingat siyang inalalayan ng nurse papunta sa neonatal intensive care unit. Bawat hakbang ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang tahi, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging nasa isip niya ay si Kisap, at naroon nga ito sa loob ng salamin ng incubator. Napakaliit. Ang balat nito ay tila manipis na papel at may mga maliliit na tubo na nakakabit sa katawan nito. Ngunit sa kabila ng lahat, mahimbing itong natutulog. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Isang munting mandirigma. Sa pahintulot ng doktor, pinayagan si Alpas na hawakan ang kanyang anak. Maingat na inilabas ng nurse si Kisap mula sa incubator at dahan-dahang inilapag sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Alpas ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagdududa ay tila naglaho. Ang init ng munting katawan ni Kisap ang nagsilbing apoy na pumawi sa yelo sa kanyang puso. Ang bigat nito sa kanyang mga bisig ang nagbigay sa kanya ng dahilan para muling tumayo. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok at isang patak ng luha ang pumatak sa noo nito. Isang luha hindi ng kalungkutan, kundi ng purong pagmamahal. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang mundo. Hindi niya kailangan ng kahit sino pa. Bumalik siya sa kanyang silid na may bagong determinasyon. Hiningi niya ang folder na iniwan ni Pacquiao. Hiningi niya ang ballpen. Sa nanginginig ngunit desididong kamay, nilagdaan niya ang bawat pahina. Pagdating sa huling bahagi, kung saan nakasaad ang paghahati ng ari-arian, kumuha siya ng malalim na hininga. Sa ilalim ng mga probisyon, isinulat niya sa malinaw na letra. Walang anumang ari-arian o suportang pinansyal ang hihingin. Tanging ang buong karapatan sa pag-aalaga sa aming anak na si Kisap Marin ang aking tanging kahilingan. Iniabot niya ang folder sa nurse. "Pakibigay ito kay Mr. Sandoval," sabi niya. At pakisabi, tapos na. Hindi na niya hinintay ang reaksyon ni Pacquiao. Hindi na niya gustong malaman. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bag, iniisip niya ang mukha nito. Marahil ay guminhawa dahil wala nang habulan sa pera. Ngunit sana kahit katiting, ay nakaramdam ito ng hiya. Hiya na sa lahat ng pinagsamahan nila
Ang tanging pinahalagahan lang niya ay ang kanilang anak. Nang makalabas siya ng ospital kinabukasan, walang bakyaw na sumundo. Siya lang at si Kisap na mahigpit niyang yakap-yakap. Sumakay siya ng taxi papuntang terminal ng bus. Ang biyahe papalayo sa lungsod ng masalimuot ay tila isang panaginip. Ang matatayog na gusali, ang kumikinang na mga ilaw, ang pamilyar na mga kalsada, lahat ay unti-unting lumalabo. Tila mga alaalang ayaw na niyang balikan. Sa bawat kilometrong kanilang nilalakbay, pakiramdam niya ay may isang mabigat na tanikala na napuputol mula sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang probinsya ng Pag-asa. Malayo sa ingay at gulo ng syudad, ang sumalubong sa kanya ay ang sariwang hangin at ang payak na pamumuhay. Nakahanap siya ng isang maliit na kwarto sa isang bahay paupahan. Mura, luma, ngunit sapat na para sa kanilang dalawa. Gabi, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbuhos din ng kanyang mga luha. Niyakap niya si Kisap sa kanilang maliit na higaan. Dito na sila magsisimula. Silang dalawa lang. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa gitna ng gabi, nagising si Alpas sa hindi mapakaling pag-iyak ni Kisap. Kinapa niya ang noo nito. Nagniningas ito sa lagnat at ang paghinga nito, mabilis at tila nahihirapan. Puno ng takot, binalot niya ng kumot ang kanyang anak. Sumilip siya sa bintana. Ang ulan ay isa ng bagyo, walang sasakyan, walang taong dumaraan. Nasa gitna sila ng kawalan at ang kanyang anak ay nasa panganib. Humahagupit ang hangin sa labas at ang kalampag ng ulan sa yero nilang bubong ay tila mga martilyong pumupukpok sa isip ni Alpas. Bawat dagundong ng kulog ay kasabay ng pagpintig ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit walang tunog na mas nakapangingilabot kaysa sa mahina at nahihirapang pag-iyak ni Kisap. Sinakmal siya ng matinding takot. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang cellphone, umaasang makakatawag ng tulong, ngunit walang signal. Sumilip siya sa labas. Ang dilim ay halos absoluto, binabasag lang ng matalim na kidlat na panakanakang gumuguhit sa kalangitan. Walang ilaw sa mga kapitbahay, walang dumaraang sasakyan. Nag-iisa sila, ganap na nag-iisa. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Wala sa sariling bulong niya. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang munting mukha nito ay namumula sa lagnat at ang bawat paghinga nito ay tila isang pakikibaka. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi sila maaaring maghintay hanggang umaga. Bawat segundo ay mahalaga. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyong isinilang mula sa purong desperasyon at pagmamahal ng isang ina. Walang pag-aalinlangan, walang takot para sa sarili. Kinuha niya ang iisang makapal na kumot na dala nila. Maingat niyang binalot si Kisap. Tinitiyak na ang munting katawan nito ay protektado sa lamig at ulan. Hinalikan niya ito sa noo. Kaya natin to, anak. Bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa sanggol. Kapit ka lang kay mami. Lalaban tayo. Humugot siya ng malalim na hininga at binuksan ang pinto. Agad siyang sinalubong ng malakas na buhos ng ulan at hangin na tila isang pader na humaharang sa kanya. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit hindi niya iyon ininda. Mahigpit niyang niyakap si Kisap sa kanyang dibdib, ginawa niyang panangga ang sariling likod, at nagsimulang tumakbo. Ang daan ay madilim at maputik. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno. Ang tsinelas niya ay agad na nilamon ng putik, kaya't nagpatuloy siyang nakayapak. Ang matutulis na bato ay sumusugat sa kanyang mga talampakan, ngunit ang sakit na yon ay baliwala kumpara sa takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Tumakbo siya, walang lingon-likod. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang sarili niyang paghingal. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na daan sa unahan. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, hindi niya namalayan ang isang malaking lubak. Napadulas siya sa maputik na daan, buong lakas siyang bumagsak.
Nawalan siya ng hininga sa sakit ng pagkabagsak ng kanyang tagiliran at mga tuhod. Ngunit kahit sa pagitan ng sakit at pagkabigla, hindi niya binitawan si Kisap. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap dito, tinitiyak na hindi man lang ito magasgasan. Hindi, hindi pwedeng ngayon, sabi niya sa sarili. Habang pilit na bumabangon, ang putik ay bumabalot sa kanyang damit at balat. Sa di kalayuan, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada, may isang sasakyang hindi niya napansin. Sa loob nito, isang babaeng may edad na ang tahimik na umiiyak habang nanginginig na hawak ang kanyang cellphone. Ang kamera nito ay nakatutok sa bawat kilos ni Alpas. Ang babae ay ang ina ni Bacquiao. Gusto niyang bumaba, gusto niyang tulungan ang dati niyang manugang at ang kanyang apo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, pinindot niya ang record button habang bumubulong sa hangin ang mga salitang puno ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako, apo. Patawarin mo ang duwag kong anak. Ang pag-record sa video na yon, ang tanging paraan na naisip niya para kahit paano'y makatulong para maipakita sa mundo ang hindi nakikitang sakripisyo ng isang ina. Walang kamalay-malay si Alpas sa tahimik na testigong yon. Ang tanging alam niya ay ang lamig, ang sakit, at ang pangangailangang makarating sa kanilang destinasyon. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na ng pagsuko. Ang kanyang paghinga ay pagod at mababaw na. Tila milya-milya ang layo ng maliit na health center ng baryo. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang mahinang pag-ubo mula sa loob ng kumot, isang bagong lakas ang bumabalik sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya isusuko ang kanyang anak. Sa wakas, sa gitna ng walang tigil na ulan, natanaw niya ito. Isang maliit na ilaw na kumikislap sa dilim. Ang ilaw mula sa bintana ng tramo ite. Pag-asa. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang kanyang pagtakbo ay isa ng pag-ika-ika. Isang desperadong paghakbang pasulong. Nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa pagod at sa luhang humahalo sa ulan sa kanyang mukha. 10 metro, 5, 3. Nakarating siya sa pintuan. Halos gumuho siya sa kinatatayuan. Sa huling lakas, itinaas niya ang kanyang kamao at buong puwersang kinalampag ang kahoy na pinto. 1, 2, 3 malalakas na katok. Tulong! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Parang awa niyo na, tulong! Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak siya sa harap ng pinto na natiling nakayakap ng mahigpit kay Kisap habang ang kanyang sigaw ay nilalamon ng ugong ng bagyo. Tulong! Ang anak ko! At pagkatapos, ang tanging maririnig na lang ay ang walang katapusang pagbuhos ng ulan. Isang sinag ng araw na tumatagos sa salaming bintana ang gumising kay Alpas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malinis ang paligid. Ang hangin ay hindi na amoy bagyo, kundi amoy sa bagong labang kumot. Sa isang maliit na crib sa tabi ng kanyang kama, mahimbing na natutulog si Kisap. Ang paghinga nito ay malalim at payapa na. Mabutit gising ka na, inay. Bati ng isang nurse na pumasok sa silid. Ngumiti ito nang may tunay na paghanga. Stable na po si Baby Kisap. Kailangan lang po nating obserbahan, pero nalagpasan na niya ang kritikal na yugto. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Alpas. Salamat. Salamat po sa Diyos. Naiiyak niyang sabi. Ikaw ang dapat pasalamatan, inay. Ang tapang mo. Sabi ng nurse. May kinuha itong cellphone mula sa kanyang bulsa. Alam kong pagod ka pa, pero may gusto lang sana akong ipakita sa'yo. Ito kasi ang pinag-uusapan sa buong baryo ngayon. Inabot nito ang telepono kay Alpas. Nag-aalangan man. Kinuha niya ito. Pinindot ng nurse ang play. Isang video. Madilim. Malakas ang ulan. Ngunit sa kabila ng kalidad, malinaw na makikita ang isang babae. Basang-basa at putikan, na buong tapang na tumatakbo
habang mahigpit na yakap ang isang munting sanggol na nababalot sa kumot. Nakita niya ang sarili niyang pagkadapa, ang mabilis niyang pagbangon, at ang desperadong pagkatok sa pinto. Siya iyon. Sino? Sino ang kukumuha nito? Gulat na tanong ni Alpas. Pakiramdam niya'y biglang nahubaran ang kanyang pinakatagong kahinaan sa harap ng buong mundo. Hindi namin alam, ma'am. Bigla na lang lumitaw sa social media kagabi. Isang concerned citizen daw ang nag-upload. Ngayon, libo-libo na ang shares. Hindi makapaniwala si Alpas. Habang pinapanood niya ang sarili, hindi niya kinakitaan ng katapangan. Ang nakita niya ay isang babaeng desperada at nag-iisa. Ngunit sa mga komento, iba ang tingin ng mga tao. Super mom. Saludo kami sa'yo, nanay. Pagmamahal na walang kapantay. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga mahihinang katok sa pinto. Pumasok ang ilang mga taga-baryo. May isang matandang babae na may dalang mainit na lugaw. May mag-asawang may dalang mga damit ng sanggol na pinagliitan na ng kanilang anak. May isang lalaking nag-abot ng kaunting pera. Para sa'yo at sa baby mo, inay, sabi ng matanda. Huwag kang mag-alala. Dito sa Pag-asa, nagtutulungan kami. Naluha si Alpas. Sa unang pagkakataon, mula nang iwan niya ang masalimuot, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sydney, sa kabilang dako ng mundo, sa isang mamahaling restaurant sa puso ng syudad, umalingaw-ngaw ang mahinang tunog ng mga kubyertos at malamyos na musika. Bakit ba ang tagal mo? Reklamo ni Silaw Agustin. Habang itinaas ang kanyang baso ng champagne, nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida at ang mga alahas niya ay kumikinang sa ilaw. I've been waiting for 10 minutes, Bacquiao. Sorry, traffic. Sagot ni Bacquiao Sandoval. Umupo sa tapat niya. Mukha siyang pagod. Whatever, sabi ni Silaw, sabay irap. Kinuha niya ang kanyang telepono. Anyway, have you seen this? It's all over my feed. So cheap. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono kay Bacquiao. At doon, nakita ni Bacquiao ang video. Nanigas siya sa kanyang upuan. Ang babaeng putika na tumatakbo sa ulan. Si Alpas, ang sanggol na mahigpit nitong yakap. Si Kisap, ang kanyang anak. Isang alon ng hiya at konsensya ang biglang humampas sa kanya. Ang imahe ni Alpas na lumalaban sa bagyo para sa kanilang anak ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Habang siya ay narito, sa isang magarbong lugar, kasama ang babaeng dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Kadiri, di ba? Sabi ni Silaw, hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Bacquiao. Ang lakas ng loob gumawa ng drama para lang makakuha ng simpatsya. People are so pathetic. Hindi umimik si Bacquiao. Nakatitig lang siya sa screen sa mukha ni Alpas na puno ng determinasyon. Naalala niya ang sinabi nito sa ospital. Hindi ko pipirmahan to hanggat hindi ko nayayakap ang anak ko. At ngayon, narito ito. Niyayakap ang kanilang anak sa gitna ng unos na dapat ay sabay nilang hinaharap. Isang matinding inis ang kanyang naramdaman. Inis sa sarili, inis sa sitwasyon, inis sa buong mundo. Basi, nang hapon na yon, habang pinapatulog si Kisap, binuksan ni Alpas ang kanyang email sa mumurahing tablet na ipinahiram ng health center. Gusto niyang maghanap ng trabaho kahit ano para masuportahan ang kanyang anak. Sa gitna ng mga spam, isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject, job offer, Sinagtala Learning Haven. Nag-aalangan niya itong binuksan. Dear Miss Alpas Marin, my name is Batalan Kalinga. I am the founder of Sinagtala Learning Haven. I came across your incredibly moving story online, and I was deeply touched by your courage and dedication as a mother. These are the very values we uphold in our institution. I believe that a person with your strength of character would be a valuable asset to our community. I would like to formally invite you for a meeting to discuss a potential position for you at our Pag-asa branch.
A position that would allow you to work while being close to your son. I would be honored to meet you in person. Sincerely, Batalan Kalinga. Paulit-ulit na binasa ni Alpas ang email. Sinagtala. Isang learning haven, isang trabaho, isang bagong simula, isang pag-asa. Sa dulo ng email, may karagdagang mensahe. If you are amenable, I can meet you tomorrow morning at 10 a.m. at the coffee shop across the town plaza. I look forward to the possibility of speaking with you. Bukas, agad-agad, napahawak si Alpas sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang puso niya ay hindi kumakabog sa takot o sakit, kundi sa kaba ng isang bagong pag-asa. Suot ang isang blusang ipinahiram ng mabait na nurse at isang luma ngunit malinis na palda, dumating si Alpas sa coffee shop 10 minuto bago ang kanilang usapan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak ang natutulog na si Kisap. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na yon, na ang kanyang kahirapan ay nakatatak sa kanyang noo. Ngunit para sa kanyang anak, handa niyang lunukin ang lahat ng hiya. Sakto 10:00, isang lalaki ang pumasok sa pinto. Tumugma ito sa profile pictures sa email. Matangkad, nakasuot ng simpleng puting polo shirt at slacks, ngunit may tindig na kagalang-galang. Sa kabila ng kanyang eleganteng anyo, mayroong ngamawang ngiti sa kanyang mga mata na nagbibigay ng init at kabaitan. Si Batalan Kalinga. Lumapit ito sa kanyang mesa. Miss Alpas Marin? Tanong nito. Ang boses ay kalmado at magalang. Ako nga po. Halos pabulong niyang sagot. Thank you for coming. I am Batalan. Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay. Saglit na nag-alangan si Alpas bago ito abutin. Please call me Talan. Umupo ito at umorder ng kape para sa kanilang dalawa. Hindi ito nagpaligoy-ligoy. Alpas. Simula nito. I'll be direct. I manage a network of preschools. Sinagtala. Learning Haven is not just a business for me. It's an advocacy. We believe in creating safe spaces for children to grow, and that includes supporting the parents who raise them. Nakita ko ang video mo. Pagpapatuloy nito. And I didn't see a victim. I saw a warrior. I saw the kind of strength that we need. Ang tapang na yon, ang pagmamahal na yon, iyan ang puso ng sinagtala. Nakatitig lang si Alpas, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi awa ang nakita sa kanya, kundi paghanga. I'm offering you a job as an administrative assistant and a teacher's aide in our Pag-asa branch. Sabi ni Batalan, the salary is fair with benefits. But more importantly, we have an infant care section. You can bring Kisap with you every day. You can work and he will be just a room away, safe and cared for. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng pagiging ina at pagkakaroon ng hanap buhay. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Alpas. Ang alok ni Batalan ay hindi lang isang trabaho. Ito ay isang sagot sa kanyang mga panalangin. Isang daan palabas sa madilim na sulok kung saan siya naroroon. Sir, Talan, hindi ko po alam ang sasabihin ko, sabi niya, habang pinipigilan ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Tinatanggap ko po. Maraming salamat po. Ngumiti si Batalan, isang ngangiting tila nakapagpaliwanag sa buong paligid. Welcome to the family, Alpas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinamahan siya ni Batalan papunta sa sinagtala na ilang kanto lang ang layo. Sa unang paghakbang pa lang ni Alpas sa loob ng gate, tila pumasok siya sa ibang mundo. Ang mga pader ay makulay, puno ng mga guhit ng mga bata. Ang hangin ay puno ng tunog, ng tawanan at kantahan. Ang amoy ay pinaghalong crayons, bagong gupit na damo at bagong lutong tinapay. Ito ay isang lugar ng buhay at saya. Sinalubong sila ng isang babaeng may edad na, may malumanay na muka at mapagkalingang mga mata. Talan, iho. Ito na ba siya? Opo.
Yaya Mapa, siya si Alpas at ang anghel na ito ay si Kisap. Sagot ni Batalan, Alpas, this is Yaya Payapa Cruz. Siya ang puso ng sinagtala. Naku iha, halika rito, sabi ni Yaya Payapa at niyakap siya ng mahigpit. Napanood ko ang kwento mo, ang tapang-tapang mo. Kinuha nito si Kisap mula sa kanyang mga bisig ng may pag-iingat. At ikaw naman, munting prinsipe, welcome sa bago mong tahanan. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ni Yaya Payapa si Alpas sa lahat ng kanyang gagawin. Naging anino niya ito, nagtuturo ng may pasensya at pag-unawa. Naramdaman ni Alpas na nagkaroon siya ng isang ina, isang gabay sa lugar na yon. Sa hapon, kapag tapos na ang kanyang mga gawain, uupo siya sa damuhan sa palaruan. Kalaro si Kisap, tinuturuan itong gumapang at ngumiti. Mula sa bintana ng kanyang opisina, madalas na pinagmamasdan ni Batalan si Alpas. Nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng nangiti sa mga labi nito, ang kislap sa mga mata nito na matagal na nawala. Nakikita niya kung paano ito nag-aalaga hindi lang kay Kisap, kundi pati na rin sa ibang mga bata. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tama ang kanyang desisyon. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging 3 taon. Naging payapa at maayos ang buhay. Si Alpas ay hindi na lang isang assistant. Isa na siyang pinagkakatiwalaang miyembro ng Sinagtala family. Si Kisap ay isa ng bibo at masayahing 3-year-old na kinagigiliwan ng lahat. Ang kanilang maliit na inuupahang kwarto ay napalitan ng isang disenteng apartment. Nakahanap sila ng katahimikan, nakahanap sila ng tahanan. Isang hapon, habang abala si Alpas sa pag-aayos ng mga gamit para sa art class kinabukasan, isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa tapat ng gate ng Sinagtala. Napakunot ang noo ng gwardiya. Bibihira ang ganoong sasakyan sa kanilang probinsya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Mula sa driver's seat, lumabas ang isang lalaking pamilyar kay Alpas. Kahit 3 taon na niya itong hindi nakikita. Si Bacquiao. At mula sa passenger seat, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng pangdisenyong damit at salamin. May tindig na tila pagmamay-ari niya ang mundo. Ang kanilang pinakaiiwasang nakaraan ay nakatayo na ngayon sa mismong tarangkahan ng kanilang pinakaiingatang kapayapaan. Ang hapon ay payapa. Ang halakhak ni Kisap ay tila musika habang hinahabol nito ang isang paru-paro sa hardin ng Sinagtala. Mula sa di kalayuan, nakangiting pinagmamasdan siya ni Alpas. Ang puso niya ay puno ng kontentong matagal na niyang hindi naramdaman. Ang 3 taon sa probinsya ng Pag-asa ay naging mabuti sa kanila. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi man tuluyang naghihilom, ngunit natutunan na niyang mabuhay kasama ng mga peklat nito. At sa isang iglap, ang musikang yon ay naputol. Ang itim at makintab na sasakyan sa labas ng gate ay tila isang masamang pangitain. Ang alikabok na nilikha nito sa paghinto ay tila isang madilim na ulap na nagbabadyang takpan ang kanilang maliwanag na mundo. Naramdaman ni Alpas ang pamilyar na paninikip ng dibdib, isang babala na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang bumukas ang pinto sa driver's side, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Si Bacquiao. Mas payat ito ngayon at may mga guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito na wala roon dati. Ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking dumurog sa kanya ng walang awa. Sa loob ng ilang segundo, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Bacquiao, nakita ni Alpas ang isang komplikadong halo ng pagkagulat, pagsisisi at isang di maipaliwanag na lungkot. Para kay Alpas, ang pagkatamang yon ng tingin ay nagbalik sa lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, ang malamig na silid ng ospital. Ngunit bago pa man siya makakilos o makapagsalita, bumukas ang pinto sa passenger side.
lumabas ang isang babae. Tila isang karakter mula sa isang mamahaling magazine. Tinanggal nito ang kanyang dark sunglasses at ipinakita ang isang mukhang perpekto ngunit malamig, si Silaw Agustin. Well, 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 sabi ni Silaw. Ang boses ay matinis at puno ng pangmamata. Look what we have here, a quaint little school in the middle of nowhere. Automatikong hinila ni Alpas si Kisap sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Ang payapang ina kanina lang ay biglang napalitan ng isang leona na handang magprotekta sa kanyang anak. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Alpas. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngumisi si Silaw. Hindi niya pinansin ang tanong ni Alpas. Sa halip, ibinaling niya ang tingin kay Kisap na sumisilip sa likod ng kanyang ina. So this is the kid. Kamukha mo siya, Bakyaw. Sayang. Naramdaman ni Alpas ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Huwag mong isasali ang anak ko dito. Mommy, sino po sila? Inosenteng tanong ni Kisap. Ang munting boses nito ay tila isang patak ng tubig sa nag-aapoy na tensyon. Ang tanong na yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Bakyaw. Napayuko ito, hindi makatingin sa sariling anak na hindi siya nakikilala. Bago pa man makasagot si Alpas, may isang kalmadong boses na namagitan. May maitutulong ba ako sa inyo? Dumating si Batalan. Tumayo ito sa tabi ni Alpas, hindi man lang siya hinawakan. Ngunit ang presensya nito ay sapat na para maramdaman ni Alpas na hindi siya nag-iisa. Nagbigay ito ng bahagyang agwat sa pagitan nila at ng mga bagong dating, isang simbolikong pader ng proteksyon. Tumingin si Silaw kay Batalan mula ulo hanggang paa. At sino ka naman? Ako si Batalan Kalinga. Ako ang namamahala sa lugar na ito. Magalang ngunit matatag na sagot ni Batalan. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silaw. Oh, the founder! How cute! Mula sa kanyang mamahaling bag, kumuha ito ng isang folder na gawa sa katad. Inihagis niya ito sa isang mesang naroon. Baka gusto mong basahin yan. Binuksan ito ni Batalan. Sa loob ay mga legal na dokumento, mga stock certificates, mga papeles na may selyo. Habang nagbabasa si Batalan, ang kaninang kalmado niyang muka ay napalitan ng pagkunot ng noo. My family recently acquired a majority stake in the entire Sinagtala National Network, Mr. Kalinga. May pagmamalaking sabi ni Silaw. Which means, technically, you work for us now. At ako ang ipinadala para mag-inspection sa lahat ng branches. Simula dito, isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Alpas. Naintindihan na niya, hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang pananakop. Ang kanyang santuwaryo, ang kanyang ligtas na lugar, ang lugar kung saan niya muling binuo ang kanyang buhay. Inagaw na ito sa kanya. Itinuon ni Silaw ang kanyang matatalim na mga mata kay Alpas. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng lason. Starting tomorrow, sabi niya, dahan-dahan, para sa bawat salita ay may bigat. I'll be your new boss, Miss Marin. Let's see how long you last. Kinabukasan ang Sinagtala ay hindi na ang masayang lugar na kinasanayan ni Alpas. May isang mabigat at hindi nakikitang ulap na bumalot sa buong paligid. Ang mga guro ay nagtatrabaho ng may pilit na ngiti at ang kanilang mga kilos ay maingat. Tila natatakot na makagawa ng kahit katiting na pagkakamali. Si Silaw Agustin ang bagyo sa gitna ng katahimikang iyon. Nagsimula ang kanyang araw na tila normal. Tinutulungan ni Alpas ang mga bata sa kanilang morning art session. Ngunit biglang pumasok si Silaw sa silid kasama ang ilang mga magulang na kagagaling lang sa paghahatid sa kanilang mga anak. Good morning everyone, bati ni Silaw. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. I'm just doing my rounds. Oh, bigla itong huminto at itinuro ang art corner. Miss Marin, ano itong mga to?
Bakit nagkalat ang mga tuyong dahon at maliliit na bato sa sahig? Hindi ba't delikado yan para sa mga bata? This is a safety hazard. Tumingin si Alpas sa sahig. May 1 o 2 dahon ngang nalaglag mula sa kanilang nature art project, ngunit malayo ito sa sinasabi ni Silaw na nagkalat. Malinaw na isa itong pagpapapahiya sa harap ng mga magulang. Pasensya na po, Ma'am Silaw. Lilinisin ko po agad pagkatapos ng activity. Mahinahon niyang sagot. Dapat bago pa man magsimula, malinis na. Giit ni Silaw. It reflects the kind of discipline we have here. We need to maintain a certain standard. Bago pa man makasagot si Alpas, pumasok si Batalan. May problema ba rito, Miss Agustin? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may autoridad. Oh, Mr. Kalinga, I was just pointing out some safety concerns. Sabi ni Silaw, hindi nagpapahalata. Our art activities are designed to be interactive and sometimes a little messy. That's part of learning. Paliwanag ni Batalan sa mga magulang na may ngiti. Pagkatapos ay bumaling siya kay Silaw. And I trust Miss Marin's judgment completely when it comes to the children's safety. She has been one of our most competent staff for 3 years. Ang simpleng pagtatanggol na yon ay tila isang malakas na sampal kay Silaw. Ngumiti lang ito ng pilit at umalis, ngunit alam ni Alpas na hindi doon magtatapos ang lahat. Ang pagtatanggol ni Batalan ay lalo lamang nagsindi ng apoy sa galit ni Silaw. Ang buong linggo ay naging isang impyerno. May araw na bigla na lang ipapatawag ni Silaw si Alpas para sa isang urgent meeting na tungkol lang pala sa pagpili ng kulay ng kurtina. May araw na pag-iinitan nito ang paraan ng pagtimpla ni Alpas ng kape. Lahat ay ginawa nito para guluhin ang isip niya, para iparamdam sa kanyang wala siyang silbi. Ngunit nanatiling matatag si Alpas. Para kay Kisap, titiisin niya ang lahat. Ang pinakamasakit na ginawa ni Silaw ay nangyari noong Biyernes ng hapon. Oras na para sunduin ni Alpas si Kisap sa kabilang classroom. Ngunit habang papalabas na siya, hinarang siya ni Silaw. Where are you going, Miss Marine? I just called for an emergency staff meeting in 5 minutes. Attendance is mandatory. Pero ma'am, kailangan ko na pong sunduin si Kisap. Pakiusap ni Alpas. Hindi ba't may mga yaya naman sa infant section? Hayaan mo muna sila ang mag-asikaso. This is about work. Unless, hindi mo kayang ihiwalay ang personal mong buhay sa trabaho? Hamon ni Silaw. Walang nagawa si Alpas kundi tumango. Habang nasa meeting siya, na ang tanging paksa ay ang mga walang kwentang plano ni Silaw. Ang isip niya ay nasa kanyang anak. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinusuffocate. Ito ang gusto ni Silaw. Ang iparamdam sa kanya na kahit ang pagiging ina ay kontrolado nito. Pagkatapos ng meeting, tumakbo siya papunta sa classroom ni Kisap. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ni Yaya Payapa. Mami! Sigaw ni Kisap nang makita siya at tumakbo ito papalapit. Pasensya ka na anak, bulong ni Alpas habang niyayakap ang anak. Na-late si Mami. Ayos lang yan, iha. Sabi ni Yaya Payapa. Laban lang. Pagod na pagod si Alpas nang sumakay siya ng tricycle pauwi. Ang tanging gusto na lang niya ay yakapin ang kanyang anak at kalimutan ang lahat. Sa isang madilim na eskinita bago ang kanilang apartment, biglang huminto ang tricycle. May isang lalaking nakatayo sa gitna ng daan, humaharang sa kanila. Pumintig ng malakas ang puso ni Alpas. Si Bakyaw. Gusot ang damit nito at tila ilang araw nang hindi natutulog. Alpas, mag-usap tayo. Please, pakiusap nito. Umalis ka sa daan, Bakyaw. Malamig niyang sabi habang mas lalong hinigpitan ng yakap kay Kisap. Sandali lang. Kailangan mong malaman ang totoo. Hindi mo naiintindihan. Wala akong kailangang maintindihan. Putol ni Alpas. Kuya, umandar na po tayo. Sabi niya sa driver. Sinubukang paandarin ng driver ang tricycle, ngunit ayaw umalis ni Bakyaw. Desperado ang mukha nito. May bakas ng sakit at pagsisisi na ngayon lang nakita ni Alpas. Sa isang saglit,
Isang katiting na bahagi ng kanyang puso ang naawa. Ngunit agad niyang iwinak si Iyon. Hindi na siya magpapadala. Kuya, dumaan na lang po tayo sa kabila. Utos niya. Nang nagsimulang umikot ang tricycle, tumakbo si Bakyaw sa gilid. Alpas, pakinggan mo ako. Hindi siya lumingon. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa daan sa unahan. Habang papalayo ang tricycle, narinig niya ang desperadong sigaw ni Bakyaw. Isang sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi at yumanig sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ginawa ko yun para iligtas ka. May malaki akong utang. Ginawa ko yun para iligtas ka. May malaki akong utang. Ang mga salitang iyon ay tila isang multong sumunod kay Alpas pauwi. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang pinapatulog niya si Kisap. Habang naghahanda siya ng hapunan na hindi naman niya nagawang kainin at habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, utang. Anong utang? Anong ibig sabihin ni Bakyaw na iniligtas siya? Ito ba'y isa na namang kasinungalingan? Isa na namang palusot para pagtakpan ng kanyang kataksilan at kaduwagan? Isang bahagi niya ang gustong maniwala na puro kasinungalingan lang ang lahat. Mas madali, mas simple. Ngunit ang desperasyon sa boses ni Bakyaw kanina, ang sakit sa mga mata nito. Mayroong kakaiba, mayroong totoo. Kinabukasan, hindi niya inaasahang makikita si Bakyaw na nag-aabang sa labas ng kanilang apartment. Mag-isa lang ito ngayon. Mukhang mas maayos na kaysa kagabi, ngunit ang bigat sa kanyang mukha ay naroon pa rin. Alpas, 5 minuto lang. Pakiusap nito. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pagkatapos nito, kung ayaw mo na akong makita, lalayo na ako. Puno ng pag-aalinlangan, pumayayag siya. Iniwan niya si Kisap sa pangangalaga ng kanyang kapitbahay na si Aling Nena. Naglakad sila papunta sa isang maliit at tahimik na kapihan sa kanto. Umupo sila sa pinakasulok na mesa. Hindi makatingin ng diretso si Bakyaw sa kanya. Noong mga panahong buntis ka, panimula nito, ang boses ay nanginginig. Nagsimula akong mag-invest. Gusto kong bigyan kayo ni Kisap ng magandang buhay. Pero, naloko ako, Alpas. Isang malaking investment scam. Hindi lang ang ipon natin ang nawala. Pati na rin ang pera ng kumpanya na hiniram ko. Baon na baon ako sa utang. Napahawak si Alpas sa kanyang bibig. Hindi niya ito alam. Ni minsan ay hindi ito nabanggit sa kanya ni Bakyaw. Ang pinagkakautangan ko, ang pamilya ni Silaw. Pagpapatuloy ni Bakyaw. Ang ama niya ang utak ng lahat. Nalaman nila ang tungkol sa'yo, na buntis ka, at ginamit nila yon laban sa akin. Nasa isang madilim na opisina si Bakyaw, kaharap ang ama ni Silaw. Isang lalaking may matigas na mukha at matatalim na mata. Nakapatong sa mesa ang mga litrato ni Alpas na palaging masayang naglalakad. Hawak ang malaki nitong tiyan. Simple lang ang pag-uusapan natin, Sandoval, sabi ng ama ni Silaw. May 2 kang pagpipilian. Una, bayaran mo ang 50 milyong utang mo sa akin ngayon din. Kung hindi, makukulong ka. At habang nasa kulungan ka, sino sa tingin mo ang mag-aalaga sa mag-ina mo? Paano kung may mangyaring masama sa kanila? Aksidente, ganoon. Nanlamig ang buong katawan ni Bakyaw. Hayop ka! Tumawa lang ang matanda. Pangalawang pagpipilian, at ito ang mas gusto ko. Ang anak kong si Silaw ay may gusto sa'yo. Matagal na. Pakasalan mo siya. Hiwalayan mo ang asawa mo. Kapag naging parte ka na ng pamilya, ang utang mo ay magiging utang na rin namin. Ituturing namin itong investment sa kinabukasan ng anak ko. Buburahin ko ang lahat. Hindi ko kayang gawin yan kay Alpas. Kung gayon, magdasal ka na lang para sa kaligtasan niya. Ang desisyon ay nasa iyo, Sandoval. Natakot ako, Alpas, sabi ni Bakyaw. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Duwag ako.
Alam ko, pinili ko ang mas madaling daan. Inisip ko, kung hihiwalayan kita, kahit masakit, magiging ligtas ka. Magiging ligtas kayo ni Kisap. Malayo sa kanila, malayo sa gulo ko. Inisip ko, mas mabuti nang kamuhian mo ako bilang isang taksil kaysa mapahamak ka dahil sa akin. Hindi makapagsalita si Alpas. Ang buong kwento ay tila isang masamang panaginip. Ang galit na matagal na niyang kinimkim para kay Bakyaw ay unti-unting napapalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Isang halo ng awa, pagkalito, at sakit. Masakit dahil kahit ang dahilan pala ng pagtataksil ay dahil pa rin sa kanya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Dahil ayokong madamay ka. Dahil nahihiya ako. Sagot ni Bakyaw. Akala ko kaya kong ayusin. Pero 3 taon na Alpas. 3 taon na akong bilanggo sa kasal na hindi ko gusto. 3 taon na akong ginagamit ni Silaw. At ngayon, nandito siya para guluhin ka. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan ulit dahil sa akin. Tumayo si Alpas. Ang isip niya'y gulong-gulo. Kailangan ko nang umalis. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Bakyaw na nakayuko sa mesa. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Ang lalaking sumira sa buhay niya ay biktima rin pala. Ngunit hindi nito mababago ang katotohanan na pinili pa rin nitong iwan sila sa panahong pinakakailangan niya ito. Gabi. Hindi mapakali si Alpas sa kanyang apartment. Ang kwento ni Bakyaw ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang delivery boy. May inabot itong isang maliit na sobre. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, may isang nakatuping sulat kamay. Pamilyar ang sulat. Dahan-dahan niyang binuksan yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita. Alpas, anak, alam kong matagal na akong walang karapatang tawagin kang anak. Ngunit sa puso ko, ikaw pa rin. Alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo. Alam ko ang ginawa ng anak ko. At alam kong kagagawan din iyon ng demonyong si Silaw. Hindi ko na kayang manahimik. Ang video mo habang tumatakbo sa ulan, ayokong malaman mo sa iba. Ako ang kumuha noon. At ako rin ang nag-upload. Hindi para ipahiya ka, kundi para bigyan ka ng lakas. Para makita ng mundo kung gaano ka katatag. Para may makatulong sa'yo. Iyon lang ang tanging paraan na naisip ko para labanan ang kasamaang ginawa ng sarili kong anak. Patawarin mo ako, anak. At patawarin mo rin ang duwag kong anak. Nagmamahal, ang iyong dating biyenan. Nabitiwan ni Alpas ang sulat. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit ang nabuong larawan ay mas masakit at mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga revelasyon mula sa sulat at sa kwento ni Bakyaw ay nag-iwan kay Alpas sa isang estado ng pagkalito. Ang galit niya ay napalitan ng isang mapait na pagkaunawa. Ngunit hindi nito nabago ang katotohanang nasaktan siya. At ngayon, ang pinagmulan ng sakit na yon ay muling nanggugulo sa kanyang buhay. Pumasok siya sa sinagtala, kinabukasan na may mabigat na puso, determinado na lamang gawin ang kanyang trabaho at iwasan ang anumang gulo. Ngunit tila ang gulo ang kusang lumalapit sa kanya. Nalaman ni Silaw ang tungkol sa pag-uusap ni Alpas at Bakyaw. Paano? Marahil ay may inutusan itong magmanman o marahil ay umamin si Bakyaw. Ano man ang dahilan, dumating si Silaw sa opisina na nag-aapoy sa galit. Isang galit na hindi nito ipinakita ng harapan. Sa halip ginamit nito ang kanyang kapangyarihan sa mas tuso at mas malupit na paraan. Hapon na. Kakatapos lang ng klase. Habang nagliligpit si Alpas sa classroom, naririnig niya ang malakas na pag-iyak ng isang bata mula sa palaruan. Agad siyang tumakbo palabas. Nakita niya ang isang batang babae, si Bea, na nakaupo sa damuhan at umiiyak. Hawak ang kanyang tuhod.
Si Kisap ay nakatayo sa di kalayuan, mukhang nag-aalala. Anong nangyari? Tanong ni Alpas habang nilalapitan ng umiiyak na bata. Nadapa po si Bea, sabi ng isang guro na naroon din. Naghabulan po sila ni Kisap. Normal na laro lang po ng mga bata. Nakita ni Alpas ang isang maliit na gasgas sa tuhod ni Bea. Hindi ito malalim. Isang tipikal na sugat mula sa pagiging isang aktibong bata. Ginawa niya ang dapat gawin. Maingat niyang inalalayan si Bea papunta sa klinik, nilinis ang sugat at nilagyan ng band-aid na may cartoon character. Ilang minuto lang, tumigil na sa pag-iyak si Bea at masaya nang bumalik sa paglalaro. Akala ni Alpas ay tapos na ang insidente. Ngunit yun pala ay simula pa lang ng mas malaking problema. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Silaw sa opisina ni Batalan. Nandoon na si Silaw, si Batalan na may seryosong mukha, at ang mga magulang ni Bea. Miss Marine, simula ni Silaw, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ipinaalam sa akin ng mga magulang ni Bea ang isang nakababahalang insidente kahapon. Ang kanilang anak ay brutal na itinulak daw ng anak mo na nagresulta sa malubhang pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Alpas. Ano po? Hindi po totoo yan. Isang maliit na gasgas lang po iyon dahil sa pagkakadapa. Naglalaro lang po sila. Ngunit hindi mo raw sila binantayan ng maigi? Giit ni Silaw. Ito ay isang malinaw na kaso ng kapabayaan, negligence. Paano namin ipagkakatiwala ang aming mga anak sa isang lugar kung saan ang mismong staff ay pabaya? Tumingin si Alpas sa mga magulang ni Bea na tila nahihiya at hindi makatingin sa kanya. Malinaw na sila ay tinakot o sinuhulan ni Silaw para palakihin ang kwento. That's a baseless accusation. Sabat ni Batalan. Ang panga ay matigas sa galit. I've known Alpas for 3 years. Her dedication is unquestionable. Isa itong aksidente na nangyayari sa lahat ng paaralan. Maybe, sabi ni Silaw, ngumisi. But as the new majority stakeholder, I cannot take any chances. Ang reputasyon ng sinagtala ang nakataya dito. Marami nang kumakalat na kwento tungkol sa personal na buhay ni Miss Marine. And now this, we need to protect the brand. Tumingin si Silaw kay Alpas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Dahil sa insidenteng ito at sa iyong kapabayaan sa tungkulin, I am terminating your employment. Effective immediately. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tanggal sa trabaho. Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso. Hindi mo maaring gawin yan, sabi ni Batalan. Tumayo. Oh, I can. And I just did, sagot ni Silaw. Security, please escort Miss Marine out of the premises. Walang nagawa si Batalan. Walang nagawa si Alpas. Bumalik siya sa kanyang maliit na mesa sa ilalim ng tingin ng lahat ng kanyang mga katrabaho. Ang ilan ay may awa sa kanilang mga mata. Ang ilan ay takot. Walang nangahas na magsalita. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na kahon, ang mga litrato ni Kisap, ang mga drawing na ibinigay sa kanya ng mga bata, isang maliit na bulaklak na bigay ni Batalan. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Sa ospital, sa pag-iisa, sa kawalan ng pag-asa, lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 3 taon, lahat ng kapayapaan na kanyang itinayo, ginuho lang ni Silaw sa isang hapon. Kinuha niya si Kisap na walang kamalay-malay sa nangyayari. Habang naglalakad sila palabas ng gate, humabol si Yaya Payapa. Iha, sandali, sabi nito. Inabutan siya ng isang sobre. Pera to, hindi kalakihan, pero sana makatulong. Naku Yaya, wag na po. Tanggi ni Alpas, naiiyak. Sige na, pamilya tayo dito. Babalik ka. Manalig ka lang, sabi ng matanda. Niyakap siya ng mahigpit. Nang naglalakad na sila sa kalsada, yakap-yakap niya si Kisap. Bumagsak ang kanyang mga luha. Saan sila pupunta? Anong gagawin niya? Nilingon niya ang sinagtala. Sa huling pagkakataon,
ang kanyang tahanan, ang kanyang santuaryo, ang lugar na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Nawala na. Lahat ay nawala. I'm sorry anak, bulong niya kay Kisap. Ang boses niya ay basag. Mommy failed you. Habang akmang tatawid na sila sa kalsada, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Nag-angat siya ng tingin. Si Batalan. Ang mukha nito ay puno ng determinasyon. Hindi ka aalis, mariin itong sabi. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. Ang mga salita nito ay tila isang pangako, isang huling sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ako ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng Sinagtala, sabi nito, at may balak akong bilhin ang buong kumpanya. Ang mga salita ni Batalan ay tila isang malakas na angkla na pumigil sa pagkalunod ni Alpas sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Ako ang may-ari ng lupang ito at may balak akong bilhin ang buong kumpanya. Nagulat si Alpas. Tumingin siya kay Batalan at sa mga mata nito ay nakita niya hindi awa, kundi galit. Isang matuwid na galit para sa inhustisyang ginagawa sa kanya. Halika, sabi ni Batalan. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hinawakan niya si Kisap sa isang kamay at hinayaan ang sariling alalayan ni Batalan pabalik sa loob ng Sinagtala. Ang kanyang pagbabalik ay hindi na bilang isang talunang empleyado, kundi bilang isang taong may kakampi. Dumiretso sila sa opisina. Naroon si Silaw nakangisi, tila nagtatamasa sa kanyang tagumpay. Nang makita niya silang pumasok, lalo pang lumawak ang kanyang mamangisi. Oh, nagbago ba ang isip mo, Miss Marine? Gusto mong magmakaawa? Miss Agustin, simula ni Batalan, isinara ang pinto. I think we need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan. She's fired, mayabang na sabi ni Silaw. Ang lupa kung saan ka nakatayo ngayon, sabi ni Batalan, ay pag-aari ng pamilya ko. For generations, ang Sinagtala ay nangungupahan lang dito. Isang tawag ko lang sa mga abogado ko. I can terminate the lease agreement at ang buong investment ng pamilya mo ay magiging isang magandang gusali na walang madaanan. Natigilan si Silaw. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng di makapaniwalang tingin. You wouldn't dare. Oh, I would, sagot ni Batalan. At hindi lang yan. My family has more than enough resources to launch a hostile takeover. Bibilin namin ang bawat share ng kumpanya hanggang sa wala nang matira sa inyo. So you have two choices. You walk away from this branch and leave Alpas alone or you lose everything. Nang sandaling iyon, isang sasakyan ang mabilis na pumarada sa labas. Pumasok sa opisina si Bacquiao, hingal na hingal. Silaw, anong ginawa mo? Narinig ko. Natigilan siya nang makita ang lahat sa loob. Tumingin si Silaw sa kanilang lahat. Kay Batalan na puno ng kapangyarihan, kay Bacquiao na puno ng pagkataranta, at kay Alpas na tahimik lang. Akala niya ay matutuwa si Alpas sa ginagawa ni Batalan. Ngunit sa halip, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa pagkatao nito. Bago pa man makapagsalita muli si Batalan, humakbang pasulong si Alpas. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang babaeng nanginginig sa takot kahapon ay wala na. Ang babaeng umiiyak sa kawalan ng pag-asa ay naglaho na. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang ina na pagod ng matakot. Una niyang tiningnan si Silaw. Pwede mong kunin ang trabaho ko? Mahinahon niyang sabi. Pwede mong bilhin ang buong kumpanya. Pwede mong angkinin ang lahat ng gusaling gusto mo. Pero alam mo kung ano ang hindi mo makukuha? Ang kapayapaan ko. Ang mundo ko ay hindi itong opisina, Silaw. Ang mundo ko ay hindi itong paaralan. Ang mundo ko, sabi niya, sabay hawak sa kamay ni Kisap, ay ang anak ko. At kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo kami masisira. Dahil ang kapangyarihan mo ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang paggalang ko sa aking sarili. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Bacquiao.
Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit wala na ang galit. Napalitan na ito ng pagtanggap. Bakyaw, sabi niya. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan ng walang pait. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Naiintindihan ko ang takot mo. Naiintindihan ko ang pinagdaanan mo. At nasasaktan ako para sa'yo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Bakyaw. Alpas. Pero pagpapatuloy ni Alpas at ang kanyang boses ay naging buo at hindi matitinag, ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang pag-intindi ay hindi paglimot sa sakit. Sarado na ang pinto. Bakyaw, matagal na. Ang tanging mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng anak natin at ang katahimikan ng buhay ko. Ang mga salitang yon ay tila isang huling paghatol. Nakita ni Bakyaw sa mga mata ni Alpas, hindi ang babaeng asawa niya noon, kundi isang estrangherong may karapatang maging maligaya. Maligaya nang wala siya. Ano? Sigaw ni Silaw, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pinagtatanggol mo pa siya, Bakyaw? Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tiningnan ni Bakyaw si Silaw ng may pagkasuklam. Tumigil ka na, Silaw. Pagod na ako. Pagod na ako sa mga laro mo, sa pera mo, sa pamilya mo. Tama na. Tumingin siya kay Alpas at kay Kisap. Ang gusto ko na lang sana ay maging ama. Hindi na hinintay ni Alpas ang kanilang pagtatalo. Tapos na ang kanyang pakikipag-usap. Tapos na ang kanyang laban. Ang laban na natitira ay sa kanila na. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Kisap. Tara na anak, mahinahon niyang sabi. Tumalikod sila. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng opisina, palayo sa gulo, palayo sa sigawan, palayo sa nakaraan. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay isang paglaya. Iniwan nila sa likod ang nagbabangayang sina Bakyaw at Silaw at ang tahimik na si Bathalan na may ngiti ng paghanga sa kanyang mga labi. Nang makalabas sila sa pinto, narinig ni Alpas ang huling sinabi ni Bakyaw kay Silaw. Mga salitang simple, ngunit may bigat ng 3 taong pagtitiis. Tapos na tayo. Ang araw pagkatapos ng komprontasyon ay tila mas maliwanag. Wala na ang mabigat na presensya ni Silaw sa sinagtala. Gaya ng isang masamang panaginip, bigla na lang siyang naglaho. Nabalitaan na lang nila na umalis ito pabalik ng masalimuot. At ang pamilya nito ay biglang binawi ang kanilang interes sa kumpanya matapos ang isang business meeting kasama ang pamilya Kalinga. Si Alpas ay naibalik sa kanyang trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng bagong paggalang mula sa lahat ng nakasaksi sa kanyang katatagan. Ang katahimikan ay unti-unting bumalik. Ngunit ito ay isang bagong uri ng katahimikan, hindi nababasagin, kundi buo at matatag. Isang Sabado ng hapon, habang nagdidilig ng halaman si Alpas sa kanilang munting balkonahe, may kumatok sa kanyang pinto. Nag-aalangan niya itong binuksan. Si Bakyaw. Hindi na ito ang desperadong lalaki na humarang sa kanya sa eskinita. Hindi rin ito ang talo ng asawa sa loob ng opisina. Ang Bakyaw na nakatayo sa harap niya ngayon ay tila mas payapa. Malinis ang kanyang damit at kahit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata, wala na ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Alpas, sabi nito, hindi tumitingin ng diretso. Hindi ako naparito para manggulo. Gusto ko lang sanang, kung papayag ka, makita si Kisap. Pinagmasdan siya ni Alpas. Ito na ang simula ng mahabang proseso. Pumasok ka, sabi niya. Sa sala, nakaupo si Bakyaw sa isang dulo ng sofa at si Alpas sa kabila. Si Kisap, nakakatapos lang maligo, ay lumabas mula sa kwarto, hawak ang isang bola. Mami, laro tayo, sabi ng bata. Napahinto ito nang makita si Bakyaw. Hello po? Lumuhod si Bakyaw para maging kapantay ng bata. Hello, Kisap. Ako si Tito Bakyaw.
Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Iyon ang simula. Ang unang Sabado ay puno ng pagkailang. Nanonood lang si Bakyaw habang naglalaro sina Alpas at Kisap. Ngunit sa mga sumunod na Sabado, unti-unti nang nagbago ang lahat. Isang hapon, tinuruan ni Bakyaw si Kisap kung paano sumipa ng bola. Sa unay nag-aalangan pa ang bata, ngunit nang mapansin ang pasensya at ang ngiti sa mukha ni Bakyaw, naging komportable na rin ito. Mula sa bintana, tahimik na pinanood ni Alpas ang eksena, isang ama at isang anak na dahan-dahang nagkakakilala. Ang puso niya ay hindi nakaramdam ng kilig, hindi rin ng galit. Ang naramdaman niya ay isang banayad na kapayapaan. Ito ang tama. Ito ang para sa kanyang anak. Isang gabi, tumawag ang kanyang dating biyenan sa telepono. "Anak, kamusta ka?" "Ayos lang po ako." "Nay," sagot ni Alpas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang salitang nanay ay kusa at walang pait na lumabas sa kanyang bibig. "Sinabi sa akin ni Bakyaw na pinayagan mo siyang makita ang apo ko." Humihikbi ang matanda sa kabilang linya. "Salamat, Alpas. Salamat." "Para po kay Kisap ang lahat ng ito," sagot ni Alpas. "Lahat po ay para sa kanya." Iyon ay isang pagpapatawad na hindi na nangailangan ng maraming salita. Isang paghihilom ng isang relasyong sinira ng mga pagkakamali ng nakaraan. Habang ang relasyon ni Bakyaw sa kanyang anak ay unti-unting nabubuo, ang ugnayan naman ni Alpas at Batalan ay dahan-dahang lumalalim. Hindi ito minadali. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang tasa ng kape na iniiwan ni Batalan sa kanyang mesa tuwing umaga. Mga kwentuhan tungkol sa mga pangarap at sa mga nakakatawang ginawa ng mga bata sa paaralan. Mga pananghalian na madalas ay nauuwi sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga pananaw sa buhay. Walang ligawan, walang mga matatamis na salita. Ang mayroon sila ay isang tahimik na pag-unawa, isang pagkakaibigan na nakasalig sa respeto at paghanga. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, naabutan ni Batalan si Alpas na nakaupo sa isang duyan sa palaruan. Tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Lumapit ito at nag-abot ng 2 bote ng tubig. "Malalim ang iniisip mo," sabi ni Batalan. Umupo sa katabing duyan. Ngumiti si Alpas. "Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat sa loob ng 1 taon." "Masaya ka ba, Alpas?" Diretsong tanong ni Batalan. Tumingin si Alpas sa malayo, sa kulay kahel na kalangitan. "Masaya. Hindi pa siguro yun ang tamang salita. Pero payapa ako. At sa ngayon, sapat na sa akin ang kapayapaan." Tumango si Batalan. Naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang kapayapaan ay isang magandang simula. Nanatili sila sa katahimikan, komportable sa presensya ng isa't isa, habang ang araw ay tuluyang lumubog. Sa pagtatapos ng linggong iyon, muling dumalaw si Bakyaw. Habang naglalaro sila ni Kisap ng pagguhit, ipinakita ng bata ang kanyang obra maestra. Isang malaking bahay, may araw, at 2 tao na magkahawak kamay. "Ito si Mami, tapos ito ako," masayang sabi ni Kisap. Ngumiti si Bakyaw. "Napakaganda naman ang gawa mo, champion." Tinitigan niya ang drawing. Napansin niya ang blangkong espasyo sa tabi ng 2 tao. Dahil sa isang biglaang bugso ng damdamin o marahil ay isang pagsubok, kumuha si Kisap ng isa pang krayola. Inosente siyang tumingin kay Bakyaw. "Tito," tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. "Bakit wala ka dito?" Ang simpleng tanong na yon ay tumama kay Bakyaw ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Sa mga mata ng kanyang anak, siya ay isang tito, isang bisita, isang taong nasa gilid lang ng kanilang perpektong mundo. Iyon ang presyo ng kanyang mga pagkakamali.
Iyon ang katotohanang kailangan niyang harapin araw-araw. Walang salitang lumabas sa bibig ni Bakyaw. Ang tanging nagawa niya lang ay ngumiti ng mapait habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga matang puno ng pagsisisi. Lumipas ang isa pang taon. Ang panahon ay naghilom sa mga sugat na inakala ni Alpas ay habambuhay niyang dadalhin. Ang Sinagtala Learning Haven, Pag-asa Branch ay mas naging matagumpay sa ilalim ng bagong pamamahala. Si Alpas Marin, na dati isang teacher's aide lang na puno ng takot, ay siya ng branch director. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang silid na puno ng mga magulang, nagsasalita ng may kumpiyansa at awtoridad sa panahon ng kanilang quarterly parent-teacher meeting. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang mga ngiti ay totoo. Ang babaeng minsang tumakbo sa ulan ay natutunan ng sumayaw sa gitna nito. Tuwing Sabado, eksaktong 9:00 ng umaga, isang pamilyar na kotse ang humihinto sa tapat ng kanilang apartment. Si Bakyaw, hindi na siya isang tito sa paningin ni Kisap. Sa tulong ni Alpas at ng isang child psychologist, unti-unting naunawaan ng bata ang konsepto ng pagkakaroon ng isang ama na hindi nakatira kasama nila. Papa! Masayang sigaw ni Kisap tuwing bubukas ang pinto. Hey, champ! Sagot ni Bakyaw, yayakapin ang anak, at pagkatapos ay magalang natatango kay Alpas. Alpas, alis na kami. Mag-ingat kayo. Ibalik mo siya bago mag-alas 6. Sagot ni Alpas, isang paalala na may kasamang tiwala. Ang kanilang ugnayan ay naging isang maayos na sistema ng co-parenting. May respeto, may hangganan, walang pait. Natutunan ni Bakyaw na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, kundi tungkol sa pagiging present sa kasalukuyan, gaano man ito kaiba sa kanyang pinangarap. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, naabutan ni Alpas si Batalan na nag-aabang sa kanya sa labas ng opisina. Naging ritual na nila ito, ang sabay na pag-upo sa palaruan habang hinihintay matapos ang extended hours ng mga bata. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Batalan. May ngiti sa kanyang mga labi. May inabot itong isang susi. Ano to? Nagtatakang tanong ni Alpas. Susi? Ang isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. May 3 kwarto, isang malaking hardin para makapagtanim ka ng mga bulaklak na gusto mo, at sapat na espasyo para sa isang batang lalaki na mahilig tumakbo, sabi ni Batalan. Hindi ito regalo, isa itong alok, isang paanyaya na bumuo tayo ng isang bagong simula. Kung handa ka na. Tumingin si Alpas sa mga mata ni Batalan. Nakita niya roon ang pasensya, ang pag-unawa, at isang pag-ibig na hindi naninira, kundi nagbubuo. Isang pag-ibig na hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, ngumiti siya at dahan-dahang isinara ang kanyang mga palad sa paligid ng susing hawak ni Batalan. Iyon na ang sagot. Ang huling eksena ng kwento ay naganap sa dalampasigan. Ilang linggo pagkatapos noon, ang araw ay malapit ng lumubog at ang langit ay pinintahan ng kulay ginto at rosas. Nakaupo si Alpas sa isang duyan na nakasabit sa isang puno ng niyog. Mula roon, tanaw niya ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ngayon. Si Kisap, na tumatawa ng malakas habang tinutulungan si Batalan na magtayo ng isang kastilyong buhangin. Ang kanilang mga halakhak ay sinasabayan ng marahang tunog ng mga alon. Tumingin si Batalan sa direksyon niya at kumaway. Ngumiti si Alpas pabalik, isang ngiting payapa, kontento at buo. Hindi niya kinalimutan ang sakit. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kumikirot. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang lakas. Ang lakas na bumangon mula sa abo. Ang lakas na magpatawad hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat.
Si Yaya payapa na dumalaw sa kanilang bagong tahanan. Masaya ako para sa'yo, anak, sabi ng matanda. Masaya po ako, Yaya, sagot ni Alpas habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Sa kanyang isip, binuo niya ang isang huling saloobin, isang aral na natutunan niya sa kanyang mahabang paglalakbay. Ang lakas ay hindi paglimot, kundi pagtanggap. At ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pagpapalaya. Ang pagpapalaya sa nakaraan, ang pagpapalaya sa sakit, at ang pagpapalaya sa sarili para muling sumubok at magmahal. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos na, o marahil ito ay simula pa lamang ng isang mas magandang kabanata. Ang kabanata ng kanyang pinakaiingatang kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alpas, isang kwento ng katatagan, pagpapatawad, at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Ang kanyang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na kahit gaano pa tayo kadalas saktan o itumba ng tadhana, palaging mayroong pag-asang bumangon. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin pinipigilan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo muling tumatayo, mas matatag at mas buo kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Alpas, Bakyaw at Batalan. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.